Hello guys, for today's video guys, mayroon tayong panunurin guys na isang vlogger nga Solid BBM na ngayon ay kanya nang ipinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte guys. Sa di umano'y mayroong isang taong nagtataksil sa dating Pangulong PRRD. Panoorin natin ang kanyang video guys para malaman nyo kung sinong vlogger ito na makabungbong na nagtatanggol kay PRRD ngayon. Din pong mga DDS ngayon ang aking nakikita na ang tinutukoy nila di umano na nagtraidor, nagtaksil, naglaglag kay former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi ito daw pong si Bongo. Yan po ang sabi-sabi at kumakalat na balita ngayon. Alright, ito kasi yon yung article na yon mga minamahal. Yan, pakita ko sa inyo ha. Someone in Duterte circle sold him out. Actually, kung ako yung tatanungin mga minamahal, syempre, alam nyo na merong warrant of arrest, di ba? Alam nyo na huhulihin itong si former President Duterte. Ngunit syempre, kailangan din ng PDP na magkaroon ng ingay ang kanilang pangalan. Kasi sino ba naman ang PDP kung wala si former President Duterte? So ang nangyari kasi, according po sa aking mga nababasa, mga minamahal na mga taksil-taksil, traidor na yan, parang ibinenta, ipinagkanuno ng ito ni Bongo di umano, itong si former President Duterte para nga daw po sa posisyon. So, dahil gustong manalo ni Senator Bongo, abay, kinakailangan niya itong si former President Duterte. Kaya binubulungan niya na si Digong na umuwi ng bansang Pilipinas kahit alam nilang risky na. Nag-advise na po yung abogado na very risky na umuwi ng bansang Pilipinas kasi malaki ang tsansa na ikaw ay hulihin. Now, itong si Sara Duterte tumawag doon sa Pilipinas. Meron siyang espiya. Ito namang espiya ni Sara Duterte, kilalado na ng Malacanang na magsusumbong. Now, itong espiya, nakabalita na gawa-gawa lamang daw po itong warrant of arrest. Kaya nga ibinalita, mga minamahal ni Salvador Panelo, hindi daw po totoo ang warrant of arrest. Now, umuwi, napauwi nila itong si former President Duterte, then boom! Wala na. Tingnan nyo si Bongo ngayon. Nasaan? Hindi natin mahagilap. Hindi natin makita. Kung totoo man na siya yung nagtraidor, masaya ka ba, Senator Go, na naipagkanuno mo, na hinudas mo, yung matagal nang kumukup sa pangalan mo? Alright, basahin natin itong balitang to. Sabi dito, Rodrigo Duterte always prided himself on the loyalty. So, iniisip niya kasi ni Digong, mga minamahal, ay wala yan, mga taong yan. Nasa akin pa din yung loyalty ng mga yan. Ako yung nagbigay ng pangalan sa kanila. Ako yung nagbuhat ng bangko nila. Lagi yung iniisip ni Digong. Yan, basahin natin tong article na to ha. He surrounded himself with men and women who swore their allegiance, who followed his order without question. So, who defended his every time? He believed that his inner circle was impenetrable, that his allies would stand by him until their end. But today, as he sits in a cell, disgraced and humiliated, it's clear that someone from his camp has betrayed him. Nasaan na sila ngayon? Mga minamahal, nasaan na yung PDP? Hindi natin makita. Madami nagsasabi na ang nagtraidor daw ay itong si Anyo. Pero malinaw sa aking mga mata, mga minamahal, na siya ay tinraidor ng sarili niyang kampo. Pinilit siyang pauwiin. Pinilit siyang hatakin pabalik ng Pilipinas nang sa gayon, 'di ba, magkaroon ng ingay ang kanilang pangalan at the end of the day, kaawaan din sila. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pag-iyak-iyak nila, mga minamahal, may papakita na kunyari mahal daw nila at sinusuportahan nila si former President Duterte. Pero ngayon na si Digong ay powerless, na si Duterte ngayon ay wala na pong kapangyarihan, nasaan sila? Hindi na mahagilap. Alright. The man who once ruled
with an iron fist, ordering mass execution, silencing critics, and wielding fear as greatest weapon, was not taken down by foreign powers or opposition figures. No, he was sold out by one of his own. So siya po ay pinagkanuno ng kanyang kampo. Now, sino ito? Ito na yung clue. The whisper, yan o, basahin natin ha. The whisper started the moment Duterte plane touched down. Why would he return to a country where his enemies were sharpening their knives? Totoo nga naman, bakit mo kailangang umuwi pa ng bansang Pilipinas kung ikaw mismo ay sasaksakin din naman doon? Ikaw ay huhulihin doon, ikaw ay bababuyin doon, kung sakali, ba't ka naman uuwi sa mga kalaban mo? He had escaped, secured his protection. May pagkakataon na para tumakas itong si Digong, total nilalakad niya naman yung asylum niya doon sa China. Diba? Hindi nga lang napagbigyan kasi binitrade din siya ng China. And could have lived out his remaining years under the wing of powerful ally abroad. But someone told him it was safe to come home back. So may nagsabi sa kanya, hindi, safe naman na umuwi ng bansang Pilipinas. Walang problema dyan. May tinawagan na kami, okay naman daw. So pinaikot nila si Digong sa kasabihang hindi madadali ng International Criminal Court kasi ang gagawin pag uwi, babasahan pa daw sa korte, ganyan-ganyan. So, talagang pinaniwala nila si Digong doon sa salitang hindi, makapangyarihan ka pa din. Walang makakagalaw sa'yo. Pinaniwala, pinaikot nila si Digong sa pamamagitan ng ganon. Someone he trust. Ito na yon, mga minamahal. Someone he trust, someone who had been by his side for years, convinced him that he was still untouchable. That man, senator seeking re-election, yan na po yung clue, re-election, whispered reassurance into his ears, telling him that deals had been made. That people in power would shield him, that he had control over the system. Duterte, drunk on his own delusion of invisibility, believed it. He walked right into a trap set by his own most trusted lieutenant. So, si Digong, ang nangyari mga minamahal, ay natrap sa patibong ng sarili niya mismong mga alaga. And now, while Duterte sits in the detention, abandoned and powerless, his former right-hand man walks free. Yan yung masakit. Diba? Nagigets ninyo yung kanyang pinagkakatiwalaan, yung kanyang tauhan, yung pinalaki niya, inalagaan niya, binigyan niya ng pangalan, yun din pala ang magtatraydo sa kanya. Ngayon, Senator Go, kung totoo man ito, masaya ka ba? Ngayon, Senator Bongo, kung totoo man ito, nakakahinga ka pa ba at nakakatulog ka pa ba ng maayos? Dahil gusto kang maging tatay ni Kitty Duterte. May alam ka ba sa pera ni former President Duterte? Tanong lang po. Nagtatanong lang tayo. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating